No? At yung mga initial na organizer na ang challenge nga mong giatubang is paano kung saan pagpasigos o sa kadlaw sa mga butang nga angay hisgutan. May summit, and then we're also accommodating the schedules ng mayor and the rest of those challenges. So isa sa mga nakita namo ay isa sa platform na pwedeng i-engage natin ng City Hall ay yung 15 IDGs. Kaya minabuti po namin na i-print siya sa wall, and then given karon hanggang matapos ka, one after another, kung free mo or either lunch or break, pwede niyong ilagay yung name ng organization niyo doon sa 15 IDGs. Pili ka ng 2 o 3 na pwedeng tingin nyo na pwedeng makipag-collab yung organization nyo doon sa any of the 15 IDGs. So, ibig sabihin, nandyan yung 15. Saang banda o ano dyan o kung sa diha sa 15 IDGs na yung organization nyo, yung cooperative nyo, your lahat ng formation nyo, saan pwedeng tumulong o saan yung expertise nyo pwedeng ilagay. So, pwedeng pumili ang 3. Ibig sabihin, after this activity, in a post-summit scenario, pwedeng i-cluster yung mga civil society organization na napakarami according to the specific IDGs na pwede natin tawagin later for a cluster meeting, for a cluster discussion on how to collab with the City Hall on the aspect of the 15 IDGs. Pwede po ba ingat to? Klaro po ba? Klaro? Okay. So, one after another later, sa free time natin, it's either kung meron tayong break on sa snack, lunch, and then the afternoon, huwag lang po tayo magsabay-sabay kasi medyo mag-uot yan. Meron na pong nagbutang diha kay Sir George. Nilagay nila yung sarili nila sa 2 ka butang. Negosyo o ekonomiya, yung McDonald, tama po ba? McDonald, tsaka yung education. Doon nila nilagay yung mga organizations. Okay? So at least meron tayong baseline after sa summit kung sino-sinong organizations na pwedeng makipag-collab sa 15 IDGs. Okay? Okay. Number 2, again, hindi na natin kaya magplano after this because of so many activities na pwedeng mangyari later, delays and among other things. Meron din isang wall na tinawag namin what needs to be done wall. Ang tanong po nga naa din is kung adunay usa ka issue or mulo nga buot nimo hatagan o pagtagad sa ICPC, pwede ba nimo ibutang dire? If there is one issue or concern that you would like ICPC to focus on the next 6 months to 1 year, what would it be? So, isang word lang po. And then, color-coded na tayo. Socio-civic, business, course-oriental, professional na mga meta-cards. Isang word. Napakaraming issue ang iligan. Sa tingin niyo po, ano ang pwedeng nato hatagan o pagtagad? Sulod sa unong kabulan, paingon. So, sa katuig. Very focused. Meron ang nadidinig, tubig. So, ilagay niyo po yan sa meta-cards, then ilalagay natin dito. Meaning, doon sa paglagay na ng issue, ilagay niyo rin yung pangalan ng organization niyo sa likod. So that, again, issue-based, we will also then cluster you according to the issue that you would like. The ICPC would then eventually ipo-focus niya. Pwede po bang ganon? So sa harap, yung one word na issue na gusto niyong hatagan o pagtagad, sa likod ng meta-cards, ilagay niyo po ang inyong organisasyon. Dito naman po yan sa wall. And then, color-coded na rin. So again, on the post-summit scenario, we will then cluster you according sa issue na gusto nyo. Basura, pagminabuhian, traffic, whatever. Livelihood, kababaihan, kabatanunan, indigenous people, ilagay po ninyo in one word. So, ibig sabihin, kung sino man po yung magiging opisyales ng ICPC after nito, meron na silang baseline. Ano yung pulso ng civil society organization sa Iligan.
at ano ang dapat nilang atimanon. Okay po ba tayo doon? Ito po yung giamong himo nga sana marami tayong butang na dapat buhaton. Pero dahil hindi naman natin kayang muunta na, in the same manner, one after another, kuha po kayo ng inyong meta cards, base sa colors in sector, ilagay niyo po, and then butang sa likod. So, ibig sabihin, we're expecting around 100 meta cards yan. And we will then again cluster that. So, ibig sabihin, that would then be the basis for a strategic planning or whatever planning na pwedeng gawin post-summit. Okay? Klaro po ba? Okay, meron pong mga taga-secretariat na mag-guide sa inyo. So, ibig sabihin, pagkatapos, at the end of the day, meron tayong iba't ibang organization na nakalagay sa 15 IDGs and meron din tayong mga issues na you would like na ating i-focus. Meron din kaming hangyo, pwede rin dagdagan, it's not just the issue. You can also add solution to the issue na nakita nyo dito. What needs to be done, what? Kasi supposedly, kung mga ganitong seryosong platform, dili yun ego ang usa ka adlaw, pero ito-try natin. Dahil alaman natin na mga maayo at mga magagaling ang mga CSO and PO sa iyo. Yun ang po ang part. So, iset na ni Dr. Mark ang safe space. Wala pong tama at mali sa sagot. Lahat po ng sagot ay galing sa puso at galing sa organization. Therefore, i-respeto po natin. Kana lang maayong buntag at mabuhay po tayo. Salamat sa ato activity for today from Dr. Mark, and of course, kung gusto din mo magsulat diri sa katong mga kanila paper nato, naa si Miss G dito sa Secretariat Table Daghan. Council, gisugdan nato og interim para ano bang naanaman, ano ba gitapok, so atong sugdan. So akong interview sa interim nga officials. So atong interim president sa council is si Sir Abel. Pwede akong tawagan itong mga interim, mga sa tubangan. Sir Abel, dito. Ang Vice Chair, interim, si Sir George. Dayon, huwag na ko kayo kalundong din sa itong mga sectoral Vice Presidents. Kining 5. No? Nato yung mga kinsa man to, si Kuya, si kinsa sila mo? Si Tam, amat si Tam Cruz, atara. Diri. Kinsa pa? Now, ang purpose ng interim structure, sige. Sa teacher, si Kwan, si Sir Jay. Nasa yung representative diri? Wala, no? Anyway. Dali, ma'am. Ang purpose, yanong doon ay interim, kay para masugdan lang yun ang mga activity nga mulid sa pagka-formalize. Lumao na ning atong ipatawag nga summit karon, no? So nagkinahanglan nga ang structure nga nabutang diha sa atong ordinansa, kabutangan og tao, kabutangan og mga naong, mga pangalan og naong, pero nagkinahanglan ang iyang klaro nga mandato maggikan gyud sa civil society. Dili kong tudlo-tudlo, no? So maoy purpose nganong gipatawag ni karon. Unya alipay ta kay gisuportahan sa atong lokal nga panggamhanan sa Iligan. So mao ni sila ang mga tao behind sa pagka-organize aning activity karon. So ato silang tagaan sa Nasipang Pakpak. Okay. Doon ay tulo ka importante kaayong desisyon karong hapon. Unang desisyon is mo-enter man ta sa pag-formalize sa atong struktura. So kining ilang interim ato ning
wala ako niya. Pero dili na siya mga primero. Sabi ko. Dito, ang una is to recognize nga kining atong tigong karon nga gitawag nato og Iligan City People's Council Summit. I-recognize nato nga pinakataas nga tigong sa mga CSO. Doon na ba'y mo kontra? Doon na ba'y mo supak niya na? No violent reaction din eh. How about din eh? Sir, kumusta ang tayo? Ha? Paano din kaning sa tawag din acidic ang room karong rasa acidic kay nagkahilis ang mga tao nila. Sige, una atong i-recognize nga kini nga tigo mao gyud ang summit diin magikan ang mandato sa atong mapili ng mga opisyalis karong taon-taon. Okay? So, magkinahanglan ta og sponsor ana nga resolution or uban. Yes, sir. I move to declare this assembly as the assembly of the People's Council. This gathering as the General Assembly of the Iligan City People's Council. Okay, may motion? Second? Severally seconded? Okay? Motion accepted. Discussion. Yes, ma'am, please. Ay, Ako lang ipangutana kay ang summit kaning interim was organized kaya gingandan of this place. Doon ay activity nga gihatag na mo ang training on This place. doon ako solutions to displacement. Dili mga displace. Okay. So, ang ako manggol sa itong pagpili kay like sa Sindong namin Iligan Survivors Movement, an organization of displaced IDPs in Iligan City. Yeah, wag mi kabaluan na. So, mo nang ako lang po pangutano lang. Diyon sa to. Kato lang nag-participate sa katong training. Katong na-invite sa training. Wako kabalo kung naunsa pa ka nagtabuha na ay wala. Pero anyway, ang importante is dili man to mao ang formal. Interim na to para lang mayong agianan na matabo ni karon nga wala ko siya mandate pa. Ang mandate ato para lang may tabo ni karon nga gimo lang to. Sige. Thank you. Any discussion? Any other discussion? Answer po. Thank you. Sorry. Sir, ang pangutanan na ako, sir, since i-declare siya by resolutions as General Assembly, meaning regardless of accredited and non, you are all member of this council as part of the General Assembly. Okay, sige. Ako sa itong i-kuha ha. Klaro man itong ingon ni Councilor Bitsy ganihan, no? Na kini nga council, kung kinsa ang nakakaroon diri, mga membro ta, tanan. Naalay kalainan unya sa pag-exercise sa voting, kaya atong i-plaster, ato lang magikan sa accredited. Ang message nga atong makuha is encourage ang tanan nga naa sa illegal operate, naa sa illegal puyo ng mga civil society organizations, ang pilang mga civic nga magpa-accredit ta. Kay himo na tong himo na tong partner o himo na tong bibo na partnership sa illegal ang civil society o government nga sector. So walay mo babang nga topic. Sir, Based sa discuss ni Attorney Salsos, no? Kaya nakakuha ko niya na gusto pa kayo naroon na i-amend. Kaya ang ordinansa, igawas na tulo ang pilion. Tapos, atong iusap nga ingon anak. Ano na ba kita'y authority, although assembly kita, nga mo amend sa nigawas na ordinansa gikan sa SPIC. Kaya uspon man nato kay tinanggal magdungan ta o sektor nga palitoron gawas atong gigama nga na-approve nga ordinansa nga tuloran. So, pangutana, doon na ba tayo authority o mandate para na? Mo amend.
muamen. Dili kita ang muamen. Atong ihatag kang Councilor Betsy ang atong proposal for amendment. Siya na ang mulirong dito sa awalan. So, kung unsa ang atong comfortable na arrangement karon, ato na siyang itigom. Naman na sekretarya na nag-take note na panalitan, kinigni ang sulod ani tulo. Pero yan i-mention ganyan, di ba? So, part na siya sa mga hipong propose na resolution. Pero di lang tamang diha. Kay, ako na naning istorya kay nagkaroon siya ng panding, ganito na siya nga topic.